Bagaman marami ang nagulat, sa ilang nangunguna sa senatorial race, mas kaabang-abang na ngayon ang dulo ng listahan. Dikit-dikit pa rin kasi ang bilang ng mga boto kaya ayon po sa mga eksperto, kailangang maghintay muna bago makasiguro. Nakatutok si Mark Salazar. Kahit laman ng survey ang posible niyang pangunguna sa senatorial race, nagulat pa rin aniya si Senador Bongo sa resulta ng bilangan. Nasorpresa po ako sa naging resulta. Referendum po ito sa amin bilang incumbent senator. Ito po yung performance rating namin kung nagtrabaho ba kami sa loob ng 6 na taon. Kasunod ng panalo, binanggit niya at ng kapartidong si Senador Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa akin, of course, kay dating Pangulong Duterte na naging mentor ko po sa pagsiservisyo. Ito pag-angat natin ngayon dito sa partial results ay it came with a very heavy price. At yan yung freedom ni Pangulong Duterte. Mga kabataan naman ang pinasalamatan ni Bam Aquino na nagulat din sa pagpangalawa naman niya sa latest count. Very unexpected po ito. From the first day and the last day, ang namin po talaga ang kabataan at tinulong at the first order of this business is ibalik natin yung pondo para sa edukasyon. Handa naman daw si Congressman Erwin Tulfo na makipagdialogo sa kanyang mga posibleng makatrabaho sa Senado, lalo aniya para sa healthcare. Official na tayo na, miyembro ng Senado din, kakausapin po natin. Lahat siguro ma'am, from the opposition, from the left, from the right, para how can I help? Nagulat din si dating Senador Kiko Pangilinan sa tila nakaambang pagkapanalo. Bagaman tinodo daw nila ang pagpaparating ng kanilang mensahe nitong huling mga araw ng kampanya. It came as a surprise. Tuloy-tuloy yung aming panawagan na tumatakbo tayo dahil kahit tayo'y naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Nagkaroon kami ng last caravan. So we ended very strong. Ang mga nasa dulo naman ng Magic 12, hindi pa raw nakasisiguro lalo't as of 4:30 p.m., hinihintay pa ang halos 1,000 election returns. Dikit kasi ang bilang ng kanilang mga boto at maaari pang magpalit-palit ng pwesto. In case magbabago, ang pwedeng gumalaw yung nasa 10, 11, 12. Yung bottom, ma'am. No? Yung nasa ibaba, yun ang competitive area. Opo. Ibig sabihin, baka malaglag yung 12, may ibang pumasok. Yung pwedeng mag-change ng position yung 10 and 11. Sa ngayon, nasa dulo ng Magic 12, sina Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Kasunod naman nila sina Ben Tulfo at Bong Revilla. Halos hindi naglalayo ang kanilang mga figures mula dun sa 10, 11, 12. So, pwedeng gumalaw, ibig sabihin. Although yung magkakadikit din yung numbers ng mga nasa medyo gitna, pero sila mismo ang pwedeng mag-change lang. Pero mukhang mukhang okay na sa kanila yung 1 to 9, 10. So yung 10, 11, 12, yun ang medyo pwedeng gumalaw. Mark Salazar, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Naiproklama na rin ang mga bagong opisyal sa Bayan ng Kalayaan sa Palawan. Ipinoklama bilang mayor si dating Kalayaan Vice Mayor Billy Alindogan, habang si dating Sangguniang Bayan member Maurice Philip Alexis Albayda naman ang Vice Mayor. May 819 na rehistradong botante sa Kalayaan na itinatag noong 1978 para palakasin ang presensya ng Pilipinas sa Kalayaan Group of Islands. Nakaambang bumalik bilang alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paano siya magsisilbi ngayon nakapiit siya sa ICC? Mula sa Davao City, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, back-to-back winner nga sa pagka-mayor at vice-mayor sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak na si Sebastian Baste Duterte dito sa Davao City. Sa botong 662,630,
Panalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City. Tinalo niya ang nooy miyembro ng kanyang gabinete, si dating Secretary to the Cabinet na si Attorney Carlo Nograles na nakakuha ng 80,852 na boto. Dahil nakakulong si Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands, tinanong ang Commission on Elections kung paano siya may proproklama bilang mayor. Hindi po requirement yung presence ng isang kandidato during the proclamation. The COMELEC hanggang proclamation lang po kami. After proclamation, PILG na. 651,356 naman ang nakuhang boto ni Vice Mayor Baste Duterte, malayo sa botong nakuha ng kanyang mga katunggali. Biguring maagaw ng kapatid ni Carlo na si Attorney Migs Nograles ang congressional seat sa 1st District ng Davao mula kay Congressman Paulo Pulong Duterte. Pero no show sa proclamation ang magkapatid na Pulong at Baste. Ang dumalo, tanging mga anak ni Pulong na sina Rodrigo Rigo Duterte na nangunang konsihal sa 1st District at bagong hala na kongresistang si Omar. Kagabi nagkita kami sa pumunta. Sabi nila kami na lang daw magpunta in behalf para sa kanya. Hindi ko rin alam. Baka may may gawin pa, may flight pa. Ayon sa Davao City Board of Canvassers, mas mataas ang voters turnout ngayong eleksyon kung ikukumpara nung nakaraan. Out of more than 1 million registered voters, nasa 800,000 daw ang bilang ng mga aktual na bumoto o katumbas ito ng 78%. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Binaha ang ilang kalsada sa Metro Manila kasunod ng malakas na pag-ulan. Naapektuhan ng baha ang bahagi ng Andrews Avenue ngayong gabi lang. Kagabi naman, binaha ang bahagi ng Magallanes exit sa Skyway. Gutter deep ang baha na nagpabagal sa ilang dumaang sasakyan. Ayon po sa Pag-asa, epekto ng thunderstorm ang naranasang malakas na ulan kagabi. Mga kapuso, ugaliing magdala ng payong dahil bukod po sa matinding init, napapadalas na rin ang thunderstorms. Easterlies at frontal system pa rin ang patuloy na iiral. Dahil sa easterlies, ramdam pa rin ang alisangan sa malaking bahagi ng bansa. Gaya bukas, 22 lugar ang posibleng makaranas ng heat index na aabot sa danger level. Nasa 42 hanggang 44 degrees Celsius yan, kasama po ang Metro Manila. Pero kapag matindi ang init at marami ring moisture sa hangin, pwedeng mabuo ang makakapal na ulap at magdulot ng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas maaliwalas pa ang panahon sa halos buong bansa. Pero pagsapit ng tanghali hanggang hapon at gabi, mataas ang tsansang umulan sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao. Malalakas ang ulan sa ilang lugar na posibleng magdulot ng baha o landslide. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas. Nananatili ring mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, kaya mag-monitor palagi kung kabilang ang inyong lugar sa thunderstorm advisory ng Pag-asa. Samantala, may bagong sama ng panahon na posibleng mabuo ngayong linggo. Ayon sa Pag-asa, sakaling matuluyan, posible itong lumapit sa silangan ng Mindanao, Visayas o Southern Luzon. Patuloy natin niyang tututukan sa mga susunod na araw. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi pa ba naipapalabas ang fantaseryeng Encantadia Chronicles? Sangre, tila nabuksan ang portal patungo sa mahiwagang mundo ng Encantadia. Yan ay nang mabidyohan ng isang residente sa Palawan ang umiikot na tubig sa gitna ng dagat. Sina Sangre, Alena at Amihan ba ang nasa likod nito? Hahanapan natin yan ng paliwanag. Ito ang videong iwan ni Iloni nang mapadaan sa Tindog Beach sa Roas, Palawan. Tila may kung anong puwersang nagpapaikot ng tubig sa dagat. Ano yun? Ang puwersa tila unti-unti pang lumalakas. Kita na ang pag-angat ng tubig mula sa dagat. Wala, tumataas na. Hanggang sa tila lumitaw pa ang kulay ng baghari. Pero ilang sandali pa, ito'y nanghina. Nawawala na siya. At tuluyang naglaho. Ano? Ang ilang netizen na nakapanood sa in-upload na video ni Iloni, tila nakiliti ang imahinasyon. Lagusan mo talaga yung Encantadia yan. Pero ano nga ba ito? Kuya Kim, ano na? Ang na-videohan ni Iloni, hindi ang lagusan pa Encantadia, kundi ang pamumuo ng isang ibo-ibo o sa Ingles, water spout.
Buhawi ito na nabuo sa ibabaw ng tubig. Namumuo siya sa surface ng dagat kapag merong mainit na tubig. Ngayon ay magra-rise up with moisture and heat. It will spin up. Kapag merong cloud sa taas, puporma siya ng isang vertical column. But for the video, nakita ko na walang cloud sa taas. So parang mahina lang talaga yung water spout na yon. May dalawang klase ng ipo-ipo, ang tornadic water spout o yung nabubuo muna sa lupa at lumilipat patungo sa tubig. Ang nabidyohan naman ni Iloni, isang fair weather water spout. Nabubuo naman ito sa mga open water. Generally, hindi naman siya ganun kadelikado kasi maliit lang siya kung ikumpara mo siya sa isang buhawi or tornado na nasa lupa. Pero as a caution, lalo na maliliit na bangka, ay umiwas na lang. Kung ang ipo-ipo ay nabubuo sa ibabaw ng tubig, ano naman ang tawag sa tila ipo-ipong nabubuo sa mismo karagatan? Ang mga ipo-ipo sa dagat tinatawag na alimpuyo o whirlpool. Kapag ang agos ng tubig ay nagkakasalubong, umiikot o nahahadlangan, napipilitan itong umikot sa isang central point. Kaya ang resulta, ang paikot na galaw ng tubig na parang may humihigop pababa. Nakakamanghaman ang mga itong tignan pero lubhang napakadelikado dahil pwede ka nitong mahigop kaya wag na wag itong lalapitan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Naiproklama ng gobernador ng Cebu si Pam Baricuatro matapos talunin si Governor Gwen Garcia. Bigurin si Garcia sa tangkang ipasuspinde ang proklamasyon at nakatutok live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan. Yes, Vicky, nagulat ang lahat sa resulta ng botohan sa pagkagobernador sa probinsya ng Cebu nang tinalo siya ng baguhan sa politika ang First Lady Governor at nagsilbi na ng ilang termino. Nasa 99.99% na ang transmission ng election returns mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa probinsya nang dumating sa Cebu Provincial Canvassing Area sa Capital Social Hall si Pam Baricuatro kasama ang kanyang pamilya at mga abogado. Kahit nangunguna sa bilangan, hindi kaagad na isagawa ang proklamasyon dahil may ER pa mula sa bayan ng pinamungahan ang inaantay. Natagalan ang transmission dahil nagkaproblema sa USB ng ACM. Pasado alas 3 kaninang hapon nang makumplito ang transmission ng lahat ng election returns. Sa kabuuan, nakakuha si Baricuatro ng 1,107,924 votes na mas mataas sa nakuha ni incumbent at re-electionist Governor Gwen Garcia. Matapos mapirmahan ang Certificate of Canvass of Votes and Proclamation of Winning Candidates, isinunod ang proklamasyon ni Governor-elect Baricuatro. Nanalo naman sa karera pagka-vice-gobernador ang running mate ni Garcia na si Glenn Soco na tinalo si Lito Ruiz. Bago ang proklamasyon, sinubukan ng kampo ni Governor Garcia na ihain ang motion to suspend proclamation laban kay Baricuatro. Subalit, hindi ito tinanggap ng Provincial Board of Canvassers. I'm officially the governor of the province of Cebu. And the people's governor because I have been chosen by the people. VK, tanghali nitong ngayong June 30, opisyal na po ang mga bagong halal sa May 12 elections. Kabilang na dito si Governor-elect Pam Baricuatro. At yan ang latest mula dito sa Cebu City. Ako si Alan Domingo ng GMA Integrated News para sa eleksyon 2025. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Silipin naman natin ang mga bilang sa party list groups. Nangunguna pa rin ang Akbayan na may 6.71%. Sumunod ang Duterte Youth na may 5.61%. Pangatlo ang Tingog na may 4.36%. 4Ps na nakakuha ng 3.5%.
ACT-CIS na may 2.98% at pang-anim ang Ako Bicol na may 2.59%. Ito po ay partial unofficial as of 7 p.m. Yan po ay mga boto mula sa 97.32% of clustered precincts.